Kausapin nga po natin ang Cebu City Chairperson City Disaster Risk Reduction and Management Council, si Councilor Dave Tumulak ay nasa linya po natin ngayon. Councilor Dave, magandang umaga po, si Peter Atrica dito sa DZMM. Yes, Sir Peter. Kumusta po? Mabuti po. Good morning. Oo, Good morning, Sir Dave. Opo. Opo. Dating KBS din to. Ganun po ba? Aba, Kapamilya pala si Councilor. So Councilor Dave, it's good to know ha na kapamilya pala. Bigyan niyo nga kami ng long and short nitong nangyaring na malagim na insidente na ito. 13 na nga daw ba ang namatay? Yes, sir. Actually, mga few minutes ago, mga 20 minutes ago, may na-retrieve na naman tayong 3 body. 16 na. No? 16 na. Oh my God. Ang retrieve natin na patay sila. At saka yung injured natin is 18. Sa 18 po, isa dito, nasa critical condition ngayon kasi may pneumonia na. Nandun siya sa loob ng hospital. Okay. At saka yung missing natin, as per reported by the Prime Solution, nasa 20 na lang ngayon. 20 ang still missing. Missing. Opo. Okay. So anong balak po? Patuloy ba yung pagbungkal para malaman kung makita kung meron pang mga natabunan? Yes, sir. No, alam natin na yung mga relatives ng mga victims nandun kasi sa site. Ayun. Iniintay nila na makuha talaga yung body. I'm still hoping na baka naman buhay pa yung mga mahal nila sa buhay. Okay. So yung rescue operations natin tuloy-tuloy, 24 hours for the past 6 days. No? Tagal na. So, pagka-insidente, tuloy-tuloy po. Magpapasalamat din ako sa mga rescuers, mga volunteers na tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagkuha ng mga possible victims na buhay at saka yung ma-retrieve natin yung mga patay na sa loob. Opo. Councilor, nung Monday kausap ko po si Governor, no? Sabi po niya, Monday hapon sila magdedesisyon if gagawin ng retrieval operation na lang. Ngayon po ba ay binago na ito or naka-rescue mode pa rin po tayo? Naka-rescue mode pa rin tayo kasi tinatawagan namin yung mga psychologists natin kasi yung Cebu City nagbibigay ng tulong ng mga psychologists sa pag-usap nila sa pamilya, talagang hindi pa nila tanggap. So, it's hindi naman tama na retrieval na gamitin natin at saka yung operation retrieval kasi alam mo na yung retrieval, baka naman po anong mangyari yung sa buhay pa. So, pinaingat-ingat pa rin natin kasi gusto ng pamilya na ingatan yung pag-rescue baka may buhay pa. Opo. Tinanong ko din po ang Pag-asa regarding the weather for Cebu. Sinabi po nila na hanggang ngayong araw po maganda ang magiging panahon at as bukas onwards magkakaroon na raw po ng pag-ulan. Delikado din po kasi ito dahil inaabsorb ng basura yun pong tubig, di po ba? So mahihirapan ang rescue efforts natin. Ano po ang pinagplanuhang contingency measure for this, Councilor? Well, yung sa ulan naman, kapag umuulan, pinakancel natin yung rescue operations. Kasi basura to eh. May mga debris dito, may mga metal beams, may mga conveyors, malalaking mga makina nandun sa loob, kasabay yung mga tao dun sa loob. So, mahirap po kapag umuulan. Matagalan po yung pag-retrieve natin, pag-rescue natin. Okay. Konsi, yung state of calamity, dineklara na. Ano ang inaasahan natin as a result of the declaration of state of calamity for Cebu City? Tama? Yeah, the declaration of the state of calamity is to provide assistance to those families who are residing in Cebu. Kasi yung mga biktima natin is not only for Cebu City, kasama din po yung municipality of Liloan, Compostela, pa iba-ibang lugar. No? At saka pangalawa, ano yung tulong na maibigay din natin? Technical support doon sa Prime Waste Solutions. Pangatlo, yung pagtatapon natin ng basura. Talagang papunta tayo sa waste crisis kapag di matuunan ito. Kasi yung temporary
disposal natin nandun sa Municipality of Consolacion, and they are giving us 30 days. 30 days to dispose the garbage. Oh. Kasi yung ibang mga landfill dito, di talaga gusto na yung basura ng Cebu City maitatapon sa lugar nila. Kasi yung basura natin, regular daily, 500 to 700 tons daily. At saka ngayon, may sinulog pa. At times 2 yan. Oo nga po. Aha. Grabe yun. Oo. Okay. So tuloy pa rin yung sinulog? Tuloy pa rin po. Alright. Sir, sabi gagawa daw po ng parang temporary ano tawag dito, yung kumpanya no nitong nagpaproseso ng basura, igagawa daw po ng temporary site para tuloy-tuloy pa rin po yung pagproseso nila nitong mga nasa landfill. Kung 30 days lang po pala ang ibibigay, parang napakaraming basura po ito para ma-process ng isang facility nila. Ipapasa din po ba ito sa ibang facility in Cebu? Yeah, kailangan ipasa to. Kasi ang DNR, nagbigay na sila ng cease and desist order dito sa kumpanyang to, itong sa Prime Waste Solution. Talagang di sila gagalaw kasi may isasagawa na investigasyon yung DNR. Ang Prime Integrated Waste Solutions po, nag-inisyuhan na ng order ng DNR. Yes po. Opo. So effectively, they are suspended? Ganun bang nangyari? Yes, suspending the operation, Mm-mm. the landfill, Mm-mm. but hindi naman kasali yung rescue operations natin dun sa ground zero. Okay. So lahat ng mga equipment na ginagamit ngayon for the rescue and retrieval, kanino yon sa Integrated Waste Solutions? Yes po, may nagre-renta sila ng mga equipment. Ang Cebu City nagpapadala din ng mga heavy equipment. Nagtulong-tulong yung Okay. Cebu City at saka yung Prime Waste Solution. Okay. But in the process, habang hinuhukay, yung bang nahuhukay na yun, na itatransport na yung mga waste materials na yun somewhere else, to somewhere else? Dito lang po sa area nila, kasi may malaking area. This is a 17-hectare property. Oo. Doon lang muna nila nilalagay doon sa Okay. loob ng property nila. Yung regular waste disposal na nangyayari sa Cebu City, saan dinadala ngayon? Doon sa Barangay Pulog, Municipality of Consolacion. Aha. Doon muna. Oo. Temporarily. Temporarily. Kasi on the first day, on the third day, dinadala namin yung basura doon kasi yung management okay. But nagpunta yung mga trucks natin, hundreds of trucks, Oo. tinutulan ng mga tao doon. Ayun. So, kinakausap na naman ng city administrator natin, si Engineer Albertan, yung mga tao at saka yung barangay officials at saka yung municipality, okay naman. No? Nang nalaman nila na temporary lang to kasi di naman pwede na ilagay natin yung basura dito sa mga daanan ng Cebu City. So may landfill talaga, Councilor? Yes, meron din doon sa Municipality of Consolacion. All hands on deck ba ito? Meaning hindi lang yung LGU ng Cebu City ang tumutulong, kundi maging ang provincial government, etc.? Yes po, tumutulong din po yung ibang mga municipalities. Lalong-lalo na sa mga rescue teams nila, nagambag-ambag. Pati yung mga private companies, mga mining, tumutulong din. Kasi napakahirap kasi, Sir Angelo, yung mga rescuers natin, papasok doon, may mga debris, may basura, yung fumes, napakapeligro talaga. Oo. Opo. Sir, so Councilor, yung state of calamity ay para ma-address natin no, yung pagpoproseso nitong mga basura ng Cebu. Pero may Yes po. madadagdag po ba na pagtulong itong pagdeklara ng state of calamity doon sa rescue operations natin? Yes po. Lalong-lalo na sa mga logistics. Magagamit natin yan sa mga rescuers natin, sa mga ano pang mga gamit nila, at saka sa tulong mismo, doon mismo sa mga families na magbibigay ng tulong ang Cebu City. Samantalang sa ngayon, yung Prime, yung company mismo, nagbibigay muna ng tulong. Sila muna yung pinauna namin. Nagbibigay sila ng tulong sa family
at saka sa mga rescue teams na nandun. Opo. O, kumustahin ko rin po yung state ng rescue operation po natin ngayon, sir. Kasi syempre meron naman po tayong mga scientific equipment to detect signs of life or yung mga ganitong, ano po, no? Ano po ba yung latest? Meron pa po ba tayong pag-asa na Yeah. tinitingnan? Yeah, meron tayong ginagamit na mga state-of-the-art na rescue equipment, especially yung radar. Yes. Yung pang-apat na araw, ginagamit natin yon, may signs of life pa. Mhm. No? Yeah. On the following day, parang wala na. Yun lang. oo. Pero sabi niyo po may na-recover pa tayong isang nailigtas, no? Kaya po naging 13 na. So kasama po ba na-recover po siya on the day na sinasabing wala na tayong signs of life? No, yung na-recover natin ngayon, 3 yun. Yung isa identified na, yung dalawa hindi pa kasi wala yung families doon. Oh. Talagang yung mga na-rescue natin, talagang wala na sila. Yung mga latest po na na-retrieve, identifiable pa po ba sa inyong pagtaya? Yung sa mga pamilya, yung suot na lang nilang damit. Ayun. Naku. Yun na lang. O kasi Oo. ang tagal na eh. Pasintabi po sa mga kumakain. Opo. Medyo. So, 16 na ang namatay, 18 ang injured, 20 ang missing. Who is in charge po of making sure na may nakatutok dito po sa mga pumanaw na at yung mga nasa ospital pa? Ako din po. We're in constant communication with the management and then the funeral parlor, the social welfare, and then the psychologists, mga responders, lahat-lahat po. Tayo po yung nagtutok doon. Okay. Councilor Dave, maraming salamat at we Salamat appreciate your time at kami po lubos na nakikiramay dito Oho. sa trahedyang nangyari At na sana ito. umayos pa yung rescue, may makuha pa tayong buhay, no? For more hope for the family. By some miracle, yes. Oho, thank you so much, Counselor. Magandang umaga po. Salamat po, kapamilya. All Thank you. right. Councilor Dave Tumulak, Cebu City, Chairperson, City Disaster Risk Reduction and Management Council.